Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Good news! Sara Duterte pupunta ng Netherlands para damayan ang kanyang tatay Digong at para asikasuhin yung mga pangangailangan doon sa pagharap ni former president sa ICC. I-pray natin si former president na sana magtagumpay siya at sana ay maibalik siya agad sa Pilipinas dahil mali ang ginawa nila sa paghuli. Mayroon silang nilabag na karapatang pantao. Panoorin natin si Sara Duterte. Pangulong Rodrigo Duterte sa the Netherlands upang makipagpulong sa mga abogado kaugnay ng kanilang mga susunod na hakbang. Ayon kay BP Duterte, kailangan niyang personal na talakayin sa mga abogado kung ano ang kanilang mga dapat gawin. Mariinding tinuligsa ni BP Sara ang anyay, maling pag-aresto sa kanyang ama. Iginiit din niya na dapat ay dinala muna ito sa local court alinsunod sa patakaran ng International Criminal Court. Pinayuhan din niya si dating Pangulong Duterte na huwag tumanggap ng pagkain o tubig mula sa kahit kanino para sa kanyang kaligtasan. Meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. General Torre ay walang respeto sa Pangulong Duterte. Grabe, hindi niya nirespeto ang family Duterte. Talagang marami siyang nilabag sa karapatang pantao ni Duterte. Let's talk about it. What is that speculative? But right now, what is clear? What is clear is we need to do the booking process there. Yeah, she's asking that she is drawn to the hospital. You can do that there. Is that too much to ask? Yes, sir, that's too much. Oh, is that too much? 80 years old siya. 80 years old siya. 80 years old siya. Walang kaso. 80 years old siya. Ilan sa Filipino ang nahuli kayong araw na to? Ilan ang anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa lang din yung kaso. Sir, going kayo lang, sir. Ilang Filipino ang binukay, ilang presidente na namumuk. So that means that you are banking on the inequality of the law because of the status of the person. Let's talk about it. What is that speculative? But right now, what is clear? What is clear is we need to do the booking process there. Yeah. Si Atty. Torreon, mayroon siyang pinaliwanag. Mukhang maraming nilabag na batas ang paghuli nila kay former President Duterte na wala yung karapatan niya bilang isang citizen. Inaresto ng hindi binigyan ng legal remedy. Mukhang maraming nilabag, mukhang maraming makakasuhan sa ginawa nilang pag-aresto kay former President Duterte. Panoorin natin yung interview kay Atty. Torreon na isang law professor ng Davao. Is concerned here in our country. Anong ibig sabihin nito? So kung wala pong proceedings po sa korte, sa pre-trial chamber, may trial chamber, meron din yan, appeals chamber po yung ICC. Kung wala pong proceeding doon, so wala na sanang exception. Wala na talagang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Pero hindi natin maiintindihan bakit yung pang ating mga otoridades ang mas may interest na magkaroon ng jurisdiction yung ICC dito sa ating sa ating bansa, no? Siguro meron sila mga political agenda dito, no? Kaya ang akin lamang pong ini-insist
na since wala nang jurisdiction yung ICC dito, meron naman tayong korte. Kung may mga kasong gusto i-file against kay President Rodrigo Duterte, buhay po ang ating prosecutor's office. Buhay po ang ating korte. Ang tawag nga niyan, complementarity principle under the international law. Dapat i-exhaust muna ang domestic remedies dito kasi ang ICC is a court of last resort, no? Ang ginawa ngayon, parang nagiging first resort na ang ICC. Mali na mali po, no? Tama ba ito? Hindi po ito tama. Kaya nga po, yung ating mga lawyers, kasi dinala na talaga siya doon. Ipatuloy natin yung kaso natin dito, no? Kasi parang kidnapping po ang nangyayari Kasi granting for the sake of argument, pasensyahan na ninyo kasi ako po ay law professor, minsan sige ko in English, no? Makalimot ko nga Bisaya man day tangdag ko, no? Ang rule sana under Rule 59 Section 2, ang gagawin is kung merong arrest warrant yung ICC, yung tao pong may kaso ay dapat idulog muna sa competent local authority para yung competent local authority, yung korte po, i-determina kung valido ba talaga yung warrant. Kung sinunod ba yung karapatang pantao ng akusado. Hindi po ito ginawa. Dire-diretso na. Para kung meron nga kayong, di ba, decree of divorce galing Japan. Kung meron kayong decree of divorce galing sa ibang bansa, di ba ipaproba mo muna dito sa regional trial court? No? Bago yan, may epekto dito sa ating republika. Yun din sana ang ginawa doon kung totoo yung warrant of arrest na hindi ko nga nakita yung hard copy So dapat i-sinubject muna yung tao to the jurisdiction of a competent local authority para makita kung tama ba na kaso yun, siya ba talaga yung covered ng warrant na yun at sinunod ba niya yung mga karapatang pantao po ng ating pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte. Hindi ginawa yon. Pero, i-raise ito doon din sa Hague, Netherlands. So may posibilidad po na kung hindi ito sinunod, baka yung Hague, Netherlands naman ang mag-repatriate, mag-order mismo na ibalik dito si Presidente Rodrigo Duterte kasi hindi po sinunod yung kanilang batas. So, ang request namin sa inyo, idua natin si Presidente Rodrigo Duterte. We will pray hard for him so that his lawyers in Hague, Netherlands will be able to defend for his rights and they would be able to assert his rights in the court in Netherlands at saka ipag-pray din natin, idua din natin ang ating bansa. Kasi parang ibang-iba na ang ating bansa ngayon, no? Ibang-iba na talaga. Kaya ito lang ang ating bansa. Kailangan nating mahalin at kailangan natin na siguro ngayong eleksyon, wag na tayo magpabudol-budol pa. Suportahan natin, vote straight tayo. Anong sabi ni Tatay Digong? Yung mga senador niya dapat botohan natin lahat. Kasi baka ang gagawin po ay sunod na naman nilang itira ay ating pinakamamahal na si Vice President Sara Duterte. Baka i-trial, ipa-impeach. Mabuti talaga na kung yung ating mga kandidato, iluklok natin silang lahat doon kasi sila po ang magdidepensa kay Vice President Sara Duterte. Iboto din natin yung mga party list na sinabi ni Tatay Digong na bubutohan natin. Pero isa lang baka bubutohan ninyo silang lahat, ma-void yung boto nyo. Pili-pili kayo. Alam naman ninyo kung sino yung inendorso ni Tatay Digong. No? So, kailangan makapasok din sila doon sa Kongreso kay para yung TWADCOM, no? Sila na naman ang mag-iimbestiga kung anong nangyayari sa mga bilyones na nawawala sa ating bansa. Di ba tama yun? So magkaisa tayong lahat. Let us show to these people that the voice of the people is the voice of Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat po sa inyong lahat.